Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikapito sa buwan ng Marso taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, lalaki patay sa muling pag-atake ng motorcycle riding criminal sa lungsod. Pot money ng TVNet promo, 50,000 pesos na. At Colonel Mariano Antonio Perez itinalaga bilang bagong commander ng 203rd Infantry Brigade. At sa detalye ng ating mga balita, ika-6 na buwang kasalukuyan, isang seminar workshop hinggil sa organikong pagsasaka ang isinagawa sa mismong farm ng magsasakang sayantista na si Dewey Albufera, kung saan mga kababaihan, BHWs, BNS at iba pa mula sa mga barangay ng Barasinaga, Pinagsabangan 1, Bagong Buhay at San Carlos ang partisipante bilang tugon sa kahilingan ng mga ito na matuto sa nasabing pamamaraan sa pamamagitan na rin ng Agricultural Training Institute 4B. Ilan naman sa mga ibinahagi ni Mang Dewey ang mga kaalaman hinggil sa vermicomposting, foliar, pagbibigay ng actual demo sa organic fertilizer making, land preparation, seed sowing, transplanting, at fertilizer application, habang nagbigay rin ng mahalagang detalye sa mushroom culture si Mrs. Neri Fontanilla. Sa panayam sa magsasakang sayantista na si Mang Dewey, bahagi lamang aniya ng kanyang pagiging magsasaka ang maituro ang kanyang mga nalalaman sa kapwang nagdanais matuto sa pamamagitan rin ng pakikipag-ugnayan sa ATI. Bahagi rin ng aking mga gampanin at gawain yung sa pagiging magsasaka-scientista ko. Yung ganyang mga activity. Ngayon, sa pagbibenta ko ng mga produktong galing dito sa farm, nakikita nila, nagkaroon sila ng interest na mag-garden. O matuto para sa paggugulayan. Kaya minabuti ng kanilang coordinator ng BHW na ipaalam dun sa lahat ng mga BHW na tayo yung nag-a-advise sa mga kababaihan sa tahanan ng masustansya at tamang pagkain. Kaya nakipag-coordinate sila sa akin kung pwede ko daw silang turuan ukol doon. At sabi ko, okay naman. Kaya nag-set sila ng araw na kung saan doon sila available lahat. I-coordinate nila sa ATI, sa DA, at nagkatungtuwang. Bagaman sabi nga hindi unbudgeted yung yung programa, hindi ang sa atin ang mahalaga hindi lang yung programa, kundi ang mahalaga ay matutunan ng mga tao yung ganitong pamamaraan ng pagsasaka, at saka higit sa lahat mula dun sa ating produce, sa ating mga produkto na ginawa, dun tayo kumuha ng pagkain, hindi na natin bilhin. Ayon naman sa tagapagpadaloy ng workshop na si Erlinda Catli, 3 araw na aarangkadang nasabing aktibidad kung saan malaking benepisyo aniya ang maibibigay nito sa mga kababaihan, maging kalalakihan, at maaari itong gawin kahit sa kanilang sariling bakuran na magbibigay ng katiyakan na ligtas at masustansya ang mga maaani mula dito. Yan training na yan ay 3 days training na every 1 o'clock to 1 p.m. to 5 p.m. Na-join kami ng Municipal Health Office at ng Municipal Agriculture Office. Na ang participants nga namin dyan ay BHW, RIC at BNS. Willing sila mag-training. Nang sa ganun ay maiano nila sa kanilang mga backyard, sa kanilang tahanan, at doon makapag-umpisa at maipakitang gawa nila sa kanilang mga nasasakupan na bawat sityo ng barangay. Aniya pa, inaasahang masisimulan kaagad ang pagtatanim ng mga partisipante matapos ang naturang pagsasanay kung saan magagamit nila ang lahat ng kanilang natutunan mula dito. Inaasahan namin sa mga participants na after the training ay magsimula na yung kanilang organic vegetable production, at sa pamamagitan ng kanilang training ay para maipamahagi nila o maisagawa o maturuan nila yung mga nasasakupan nila sa kanilang mga sityo.
Sa ibang balita, tuloy-tuloy ang pagtutulungan ng pamahalang lungsod, mga ahensya tulad ng Philippine Ports Authority, Department of Environment and Natural Resources, Department of Public Works and Highways, Philippine Coast Guard, gayon din ang Calapan River Initiative sa pagsusulong ng proyektong rehabilitasyon ng Calapan River, kung saan kamakailan isang pagpupulong idinaos na dinaluhan ng mga kinatawan ng mga nasabing ahensya at pinangunahan ni City Mayor Arnancy Panaligan. Sa nasabing pagpupulong, pinasalamatan ng punong lungsod ang mga naturang tanggapan ng gobyerno sa pakikisa ng mga ito sa programa para sa ikagaganda ng Calapan River, gayon din ang CRI sa malaking kontribusyon nito sa pagsusulong ng proyekto. Samantala, isa sa mga ahensyang masigasig ang pagsuporta dito ay ang Philippine Ports Authority, kung saan sa pamamagitan ni Port Manager Dr. Victor Arellano ay ilang mga gawain ng naisakatuparan tulad na lamang ng topographic at hydrographic survey noong Hulyo 2013. Kahit ang Calapan River ay hindi kasama sa areas of jurisdiction ng Philippine Ports Authority, ay nakikita naman namin na ang pangangailangan ay talagang dapat matulungan dahil hindi pangangailangan ng bayan. So, I project it as a corporate social responsibility of the Philippine Ports Authority. Nung i-endorse ko yung project na yan, dahil lumapit sa akin ang officers and members of the Calapan River Initiative, hindi ako nagtutuli na sagutin sila ng kanilang sulat, official letter, ay aking i-endorse favorably. Endorse favorably and recommend for approval yung mangyayari sa Calapan River, of which nangyari ay survey of hydrography and topography of the area. Nagawa na namin ito. Nagkaroon natin ng mga papel, nagkaroon ng mapping ng result ng survey at ibinigay na namin sa Calapan River Initiative. Ayon pa kay PM Arellano, dahil hindi sa mga nasabing survey nagtatapos ang proyekto para sa ilog ng Calapan, inendorso nila sa head office ang request ng city government para sa pagpapalalim ng bukana ng ilog na nagresulta naman ng positibong katugunan mula sa ahensya, at ngayon ay handa na aniya ang PPA na dalhin sa lungsod ang dredger na gagamitin dito, ngunit dapat aniyang magampanan rin ng iba pang ahensyang kasama sa proyekto ang kani-kanilang responsibilidad dito. Nakikita namin na hindi doon magtatapos kasi ano-ano kasaysayan ng isang hydrotopos survey kung hindi bibigyan ng actual na aksyon para ito ay mapalalim. So what we did, we encouraged the city government to assist us in the sense that they have to endorse, they have to request our agency, our head office, to assist in that very noble project. At nangyari. So what we did, yung mga ng city government at saka yung Calapan River Initiative ay in-endorse ko ito sa head office. And then may dumating na nga na mga tao buhat sa Harbor Maintenance Department ng Philippine Ports Authority, na kung saan ay nagkaroon ng pagpupulong ang pamahalang panunsod, ang mga miyembro ng Calapan River Initiative, at binabalangkas na rin nga kung kailan ang dapat na mangyari. Kami, we are ready, provided ng aming mga kasamaang agency ay ready rin. Mga sino po yung mga maaaring tumulong na ahensya na concern dito. Unang-una po ay yung DNR, Department of Environment and Natural Resources. Kung may EMB, yung pong Environmental Management Bureau, na yun po ay under ng DNR. Ang pangalawa